Project Double Deck mga sir. 4 na araw kong ginawa. Nicole, kaway ka nang lumabas ka sa YouTube. Matagal ko nang gustong gawa ng double deck tong si Diyos eh. Hindi ko lang maharap. Ito na, natapos ko na. Ito na mga sir, dumating na yung ating in-order na materyales. Puro tubular, tsaka phenolic board. Ito, simulan na natin. Magsusot muna tayo ng mga safety gears natin. Gloves, tsaka safety shoes. Ito mga sir yung plano natin. 5.5 feet yung pinakataas niya. Tapos yung nasa taas niya is 31 inches. Yung nasa baba naman niya is 61 inches. Tapos balak kong maglagay ng drawer sa ilalim. Ito mga sir, ang una kong sinukatan is yung bed sa itaas. Bali 1x2 na tubular yung ginamit natin dito. 1.5 yung kapal ano, para hindi mahirap mag-welding. Kasi pagka manipis yung ginamit yung bakal, 1.2 ganun eh nabubutas no. Ito mga sir, magkakating na tayo ng ating tubular. Bali naka-eskwala ano yung ating ginawa. Mas maganda ito kaysa yung mga tutok-tutok lang ano. Dito naman sa part na to eh ano, magwe-welding na tayo. Yan, so ini-eskwala ko siya para eksakto yung sukat natin mga sir. And boom, tapos na yung ating pang-itaas mga sir. Yan, sa part na yan sinisipat ko siya kung naalapat siya no, kung naka-align siya. Tsaka ko siya iispatan para ma-fix natin ang bahagya. Kain muna tayo mga sir ng breakfast. Alas 10 na yung breakfast ko eh. And ito na yung natapos natin. Hindi ko na lang na-videohan yung pang ilalim tsaka yung pang itaas na bed. Ito na mga sir, bali na cutting na natin yung pinaka-poste ng ating double deck. 2x2 yung ginamit natin para mas matibay. Ito na nga at inispatan ko muna yung ating poste ano. And boom, tapos na yung ating dalawang 2x2 na pinaka-poste mga sir. Dito naman sa part na to is nagwe-welding na ako ng angle bar dyan na pagpapatungan ng ating bed frame ano. Yan, so bali sinusukat ko kung eksakto ba yung ating na welding na angle bar. Yan, bali papatong siya dyan. Yan, papatong siya dyan ano. Tapos mag-aabang din tayo ng angle bar dyan. Itutornilyo natin siya para detachable. Dito naman sa part na to is nagputol na uli ako ng angle bar na ilalagay natin. And merienda muna tayo ng spaghetti mga sir. Yan, dito naman sa part na to is binubutasan ko na yung ating angle bar para maitornilyo natin yung ating double deck mga sir. And ito na mga sir yung aking nagawa. Bali na i-welding ko na yung aking mga angle bar. Nabutasan ko na rin. Pahinga muna, bukas ulit. Ito butin lang meron akong backup, si Boy B. Yan, so nilagay ko muna yung angle bar dyan. May butas na rin siya. Tsaka ko siya i-welding para nakatapat yung butas. Mahirap kasi pagka i-welding mo nakaagad siya dun sa pinaka-frame. Tapos maghahanap ka ng butas, eh maliligaw ka. Yan o, so nilagay ko na yung mga angle bar dyan na may butas. Yan, sinasabi ko. Diba? Oo. Kaya ikinabit ko na yung tornilyo para sakto na siya. Yan ang gitna niya na, huwag mong gagalawin. Kailangan nandiyan sa gitna yung bilog, kalikot ng kamay. Dito naman sa part na to mga sir ay nagpo-full weld na tayo ng ating mga angle bar. Tapos nagputol ako ng 1.5 by 1.5 na tubular. Lalagyan natin ng tukod itong frame sa baba, medyo malapad kasi siya. Tapos naglagay ako ng angle bar dito sa pinakagilid niya para tumibay siya no. Medyo mauga kasi eh. Tutornilyuhan na lang natin siya dyan. Yo, sakto mga sir. Mga sir, may mali tayo. Ayun, ang laki ng gap. Okay. Ano? Ang mali natin, hindi natin naitaas itong tong angle bar. So hiklatin muna natin siya, buti hindi pa tayo nag-spot dito sa gilid. Kaya pa yan. So ganito, dapat siya. Dapat lapat na lapat siya dyan, no? Para pati ito bumubuhat. Kasi ang nangyayari, ang bumubuhat lang, ito lang.
Yan lang ang bumubuhat. So kailangan nakalapat siya, no? Okay, ayusin natin. After ko nga palang maayos yung mali kanina, eto, isinunod ko na yung pinaasahig ng ating bed, ano? Bali 1 by 1 na tubular yung sahig natin dyan. Ayan, so inispat-ispat ko na muna. And eto na, maglalagay na tayo ng sahig na pinolik mga sir. Bali medya yung size ng pinolik na binili natin na to. Bali 2 pinolik yung naubos natin dito, no? Yung taas tsaka yung baba. Time na. Nakakangilo? Ang pagkakaglagay. Ate, nangingilo ako. Nangingilo ka talaga. Nakakapagod maglagari. Nakalimutan ko, may binili nga pala akong circular saw. Natapos ko muna tong isa bago ko naalala. Ito na ang pangmalakasang circular saw. Kanina pa sana. Sakit sa kilikili pag maglalagari. Kinabukasan naman po ay isinunod ko na itong bed sa itaas. Ayan, sinukat ko na. Tapos wala pa pala siyang bakal, ano? Babakalan na natin yan mga sir. Ayan, natapos ko na nga lahat. Yung ating mga frame, pintura na lang. Ito si Boss Tere. Taga-pintura natin. Kaya lang, pang-arawan lang to. Apakabagal. And ako na nga yung nagpintura dito sa isang bed frame. Kaya lang, kinapos pa ng pintura. Day 4 mga sir. Ito na, assemble na. Tuyo na yung pintura. Hindi nga kasya yung isang malaking frame, ano? Kaya dito idinaan sa may balcony sa harapan. Hindi kasya sa may hagdan eh. And assemble time mga sir. Habang na-assemble namin mga sir, ay ito nga pala yung mga materialis na nagamit ko, no? 3 tubular na 1 by 1. 275 ang isa. Bali 825 yon. Tapos 3 pirasong 2 by 1. 410 ang isa. 1,230. Pero may natira pa. Tapos 2 2 by 2. 520 ang isa. 1,040. Pero may natira pa rin. Yung pinamposte natin. Tapos 2 pinolik board. 380 ang isa. 760 lahat yon. Tapos black screw, ano? 50 pesos. Tapos welding rod, mga halagang 150. All in all, ang nagastos natin ay 4,055. Yung nailagay na natin yung ating mga pinolik board mga sir. Maraming salamat po sa panonood ng ating video. Pa-like and subscribe naman dyan bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat. Ingat.